Napapaisip lang ako. Drama. Anyways, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, ayun, magbibigay ako ng point of view sa naging title ng live ni Kuya Borloloy na Basher Makes Us Stronger. Yes. And no. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, at na vlog Kalingap, Rob of Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga KRORD. So, bakit kaya nasabi ni Kuya Borloloy na bashers makes us stronger? At some point, yes. At some point, no. Yes, it's because yung ibang mga content creator, yung mga ibang nasa SOCMED, mga artistas, or yung mga nasa SOCMED, actually, kaya sila sobrang, kumbaga yun yung sinasabi nila na pinagtitibay or pinatitibay sila ng mga bashers, pinatitibay sila ng mga negatibong komento, pinatitibay sila ng mga nanguhusga at mapanglait sa kanila. Kasi yung ibang mga content creator, hindi sila nagpapa-apekto. Bagkos, oo, aware sila, nababasa nila, nakikita nila, pero nasasaktan sila, pero they deal it silently, or yung umiyak na lang sila sa tago dahil ito yung buhay na pinili nila, nasa SOCMED sila, kaya iniiyak na lang talaga nila sa tago na parang everything is okay, everything is good, pero deep inside nasasaktan sila. Somehow, yung mga basher din is talagang nagpapatibay ng mga taong mga binabash, because yung iba talagang imbis na malugmok sila, imbis na malungkot sila, imbis na sasagutin nila yung mga bashers, yung iba is ay nagpapatuloy sa kunong sinimula nila. Nagpapatuloy sa kung anong mga content na ginagawa nila dito sa SOCMED. Maaring may mga hindi pabor, pero dahil alam mo sa sarili mo, alam mo sa puso mo, nagtitiwala ka sa pangarap mo, nagtitiwala ka sa sarili mo, and dahil alam mo na tutulungan ka ni Lord, talagang tuloy lang ang laban. Life must go on with or without bashers. Kaya yung ibang mga content creator, makikita mo, napaka successful na ngayon because hindi nila pinapansin yung mga bashers. Bagkos ang pinagtutuunan nila ng pansin is kung paano nila pabibilibin yung mga bashers sooner or later. Pinagtutuunan nilang pansin na kung paano pa nila payayamanin yung mga sarili nila sa mga susunod na araw para yung mga bashers ay tamang wow na lang sa mga susunod na araw. Di ba nangyayari yan sa mga iba't ibang mga content creators dyan, kahit na sino man ang sikat dyan. Kasi makikita mo sa comment section na ultimo mga bashers ay napapabilib nila because somehow guilty din yung mga bashers na dati binabash ko lang to, dati talagang inaano ko lang to, inuukray ko lang to, pero ngayon grabe, ang laki na ng bahay, makikita mo ang laki-laki na ng mga naibibigay sa magulang. 'Di ba? Instead na ipagpapatuloy nila yung hate na nararamdaman nila is wala silang magawa kundi to appreciate that content creator na hindi sumuko sa laban. 'Di ba? So, ayan, may point si Kuya Borloloy na bashers make us stronger. In a way, kung you know how to handle bashers. In a way, kung alam mo kung paano sila dalhin, lalo na kung andito ka sa SOCMED, talagang, lalo na kapag kasikat ka, talagang wala kang choice, kundi, didmahin na lang yung mga bashers. Kasi kung tutusin, kung sasagutin mo kasi sila every now and then, ay, wala. Sasakit lang yung puso mo. Talo ka din sa kanila dahil, wala eh. The more na papansinin sila is the more na magagalit sila, the more na inisin ka, wala, talo ka din. Kasi, masisira yung araw mo eh, mabubuisit ka eh. 'Di ba? So, yun yung part na, bashers
makes us stronger, yes, and bashers makes us stronger, no, because yung ibang mga content creators din, hindi din nila kaya yung mga pambabash. Kumbaga, masyado nilang dinibdib yung mga sinasabi na negatibo, hindi nila tanggap kapag may nanguukray sa kanila, kapag may pumipigil sa kanila, kapag may sumusuway sa kanila, talagang dinidibdib nila yun, nasasaktan sila masyado. So, kapag concern na kasi yung health mo, syempre, yung ibang mga content creator, imbis na magpapatuloy, imbis na mas lalo silang tatatag because mga pagsubok lamang yun, ay yung iba is talagang hindi nila nakayanan at yun ang nangyari, tumigil, di ba? Nag-quit sa SOCMED kasi sobrang stressful naman talaga sa SOCMED. Kaya sabi nga ni Kuya Val, kapag andito ka sa SOCMED, bawal pikon kasi marami talaga dito, the more na nakikita kanilang nanginis is the more kanilang iinisin, di ba? So, ang magandang approach na lang siguro sa mga bashers, tawanan na lang. Kumbaga, sometimes, yung hindi mo pagsagot sa bashers is already sagot na. Diba? Sometimes, yun yung magandang gawin. Kasi, wala paano natin gagamutin yung mga bashers? Diba? Paano natin sila lalabanan? Hindi naman natin sila kilala. Somewhere out there. Mga dami accounts pa yung mga gamit-gamit nila. Gumagamit pa sila ng mga kung kani-kaninong mga pangalan. Diba? Para pambubuisit lang sa'yo, diba? Kasi alam nila na mga pinapansin sila. So, parang sa Bisaya pa, mugara. So, kaya kapag ka nasa SOCMED ka, sa mga magbabalak sa magko-content creator dyan, mag-YouTube, nako, kailangan tibayan mo yung loob mo. Kailangan always kang mag-pray kay Lord na kung may mga bashers man, sana kayanin mo, di ba? Sana tatagan mo palalo yung loob mo sa araw-araw, lalo na kung may mga bashers. Kasi kapag kapahinahina ka lang sa mga bashers, kung mahina ka kumpara sa kanila, talo ka. Pero kung alam mo kung paano sila dalhin, alam mo kung paano sila laruin, alam mo kung paano sila dalhin in a way na hindi nila alam, talagang magtatagumpay ka dito sa SOCMED. Kasi, kumbaga, marunong ka diba? Kasi kapag dito kasi sa SOCMED, kapag masyado nang maisasakripisyo yung puso mo, syempre, sabi nga, health is wealth. Hindi na rin maganda kapag imbis na magiging masaya ka, ay masyado ka ng stressful. Hindi na rin healthy yon, di ba? Ano doon yung ma-stress ka, maano ka, kung ano pa, ganyan. So, sa mga magbabalak dyan, na magsusukmed, mag-YouTube, talagang consider it na may mga pailan-ilan lang talaga dyan na sumisilip. May mga pailan-ilan lang talaga dyan na imbis na ma-appreciate ka, ang ginawa nila is aatakihin ka pa nila in a way na mapapaisip ka kung tama pa ba yung ginawa ko, tama pa ba yung mga nasisimulan ko, kasi bakit parang hindi sila napiplease, bakit hindi sila nagiging masaya. Pero alam mo yung sarili mo, diba? You know yourself very well. Kilala mo yung sarili mo para sa pangarap, para sa pamilya. And ayun, kailangan lang talaga na magiging matatag, magiging mapagpasensya. And yun, agree ako talaga sa sinabi ni Kuya Bordolo. Bashers makes us stronger if you know how to handle them, if you know how to, kung alam mo kung paano makipaglaro sa kanila. Kasi kung hindi ka marunong makipaglaro sa kanila, ikaw yung laruin nila, ikaw yung ma-stress, ikaw yung mainis, ikaw yung mabubuisit, talo ka. Ang maganda dyan, dapat sila yung talo. Diba? Anyways, so ganyan talaga ang buhay, may mga may mga konting nega talaga. Diba? May mga konting bashers talaga sa Gedli. Ang mahalaga is maraming mga naniniwala, maraming mga sumusuporta, maraming nagmamahal. So ayun ang mas mahalaga, na dapat titingnan na tama tong ginagawa, tama tong nasimulat, kasi maraming mga taong nakakakita ng maganda ang nasimulan ko na ito. So tuloy lang, life must go on, and that's how it is. Bye.